Ito na guys, naluto na ang ating apple and rhubarb. So galing si Mr. sa town, bumili siya ng custard. So lagyan natin ng custard. Ayan. Pwede din ice cream. Kung anong available nyo. Yum. Ito na, oh, napahak na ito guys, oh. Na, sila ang nauna. Yung mga bata ko. Pagdating galing sa school at saka yung isa, galing ako sa work. Snack na. Nilagyan ng sarap. The best talaga. Guys, good morning. For today's video guys, magluto ako ng rhubarb and apple crumble. Kasi mayroon na kaming isang bunch na leftover para galing sa aming market the other day. And then mayroon kaming natira na apple din. So ito na yung pinakalas namin na apple. Oh. Hiniwa ko na ito. At binalatan ko, ito yun, chunky ang paghiwa ko nito guys. So nilagay ko na ito sa aking dish. Then pagkatapos, hihiwain ko din ito yung rhubarb na parang 1 inch ang ano niya, ang slice niya. And pagkatapos, ang una kong gagawin, so mag-melt ako dito ng mayroon akong butter para ito sa syrup. Mayroon akong butter at saka zest lemon. Then mayroon din akong lemon juice. And then, para sa ating crumble, mayroon akong 1 cup of plain flour. Then, tapos lagyan din natin ng rolled oats. Konti lang, isa 25 grams. And then, mayroon din akong castor sugar para ito sa ating crumble. At mayroon din akong chunky na hard butter. Ito po ay isang, ilan ba ito? 75 grams. So, by grams na natin ginagamit. Then, ito, wala akong mascobado, so it's a dark brown sugar lang ito ang ginagamit ko para ito ilagay ko ito sa pag-melt, maggawa tayo ng parang syrup. Ayan, and then ito mag-slice muna ako guys para sa ating hindi ko ito hindi siguro ko ito ubusin. Tingnan natin. Hindi ko na lang ito ituloy guys. Ito yung yung napaka red. So ito yun ang gagawin yung nag-upload ako ng video ba. Doon ako sa rhubarb, naglalagay ako ng mga malts doon. So, ito ang ginagawa sa rhubarb, guys. Pang dessert ito ba? Gawin ito pang dessert. Ayan. Lagyan mo talaga sila ng, lagyan mo ng sugar pag magluto ka nito. Kasi pag hindi mo ito lagyan ng sugar, hindi ito matamis. Very strong flavor lang talaga ito. At saka, maasim, no? So, habang nag-slice, so, gagawin ko na lang ito, at lagyan natin nakalimutan ko, lagyan natin ng 100 ml na tubig. Ayan. So, 100 ml, kuha lang ako ng tubig dito. Ito guys, so wala akong measuring cup, mayroon isa lang ang measuring cup, mayroong ito, dito na lang, i-estimate ko na lang dito sa aking, kasi, naman ito para sa aming, dessert. So, ilagay natin sa stove. So, habang nag-slice tayo. I-dissolve yung butter. So, babalikan ko maya. So, dito, ilagay ko yung, para makita nyo, ilagay ko yung
rhubarb dito guys. Ayan. Ayan. Medyo mahina ang ating apoy kasi ang ginagamit ko na stove is yung firewood oven namin. Firewood stove. So, ayan. So, palagi lang stirring lang ito guys hanggang mag-dissolve yung sugar at saka mag-melt yung butter niya. Ayan. So, habang maghihintay tayo na mag-melt itong butter at saka mag-dissolve yung sugar, gagawa tayo ng crumble. So, dito guys, ang ginagamit ko is medium bowl lang. So, ilagay ko yung plain flour. Tapos, ilagay yung butter. At saka yung sugar. Ayan. Then, malinis yung kamay ko ha. And haluin natin. Then, tapos, pisil-pisilo nato yung pinch the flour and with the butter at the same time. Ayan lang. Hanggang mag-crumble na yung flour sa butter. Ganyan lang. So, hinihintay natin yung yung syrup natin. Then, pag mag-crumble na ito guys, saka mo ilagay yung rolled oats. Ayan. Ayan lang oh. Kaya nga, ang gagamitin niyo is yung hard butter. Then, i-slice nyo na by cubes. You just pinch that like that. Like that. With the flour. Matagal na hindi ako nakapagawa kasi busy-busy talaga ako palagi. So, hindi ako masyadong nagluluto. I'm not in a cooking mood now. Kasi mayroon na akong trabaho doon sa school. Hindi na ako all day nandito sa bahay. So, aalis ako pag hapon, mamaya, every day, except weekend. So, ayan. Busy talaga ako, guys. So, wala talaga akong masyadong cooking video, no? Dati, yung hindi pa ako sa school, palagi ako nandito sa bahay, magluluto talaga ako. At saka, yung malaki na yung mga bata, sila na din ang magluluto ng kung anong gusto nilang lutuin. Pag mayroon silang time, magluto sila. Yung si Bunso, nagluto din siya ng rhubarb crumble. Ayan. So, tingnan ito. So, ayan oh. Tingnan nyo. Ito na. Parang na siya. Crumble na. Ilagay natin yung rolled oats. Halu-haluin lang natin. Ayan. Ito na guys. And pagkatapos, maghugas ako ng kamay. Then, na yung syrup natin, kumukulo na. Ayan guys, kumukulo na ang ating syrup. Ayan, so ilagay na natin doon sa ating apple at saka rhubarb. Nag-dissolve na yung sugar natin. Ilagay natin dito yung syrup. Ayan. Then, just halo-halo muna kunti.
Mas masarap ito guys kasi yung apple ko is ano, ang ginagamit ko ito ng apple is yung green apple namin. It's a similar to a Granny Smith ba? It's a cooking, best for cooking apples ito guys. And then we have to cover, mayroong tibugol na ano, rolled oats. It's a black currant kasi yung rolled oats ko na nilagyan ko ng ano, para pang ano, pang muesli ba. Ayan, so make it sure na na-cover sila sa flour, yun sa ano, sa ibabaw ng apple at saka rhubarb. Ayan. Then you have to cook this, put in the oven for 30 minutes until din mag golden brown yung sa ibabaw nila. Ayan. For 180 degrees ang temperature. Okay? Luluto na ating apple crumble. Apple and rhubarb crumble. Ayan, guys. Oh. Ayan. Golden brown. Yummy. So, pabugnaw na to. Palamigin natin. Let it stand for 10 minutes, 20 minutes. So, ayan. Masarap ito with ice cream, guys, or custard. Yummy. So, wala akong custard, wala akong ice cream, meron akong yogurt, vanilla yogurt. So, mamayang hapon, ito ang snack ko. Paggaling ko sa work. Ayan.